We talk about the first point of our message in chapter 13 of 1 Corinthians, the love chapter, as they said. The excellency of love over all spiritual gifts. The greatness of the love over all spiritual gifts. Yan po ang atin po pinagbubulay-bulayan, or we are continuing meditating, pondering on these things, because this was the problem of the church at Corinth, and it is also the problem of our ministry, or even of all churches. Kasi ito po yung isa sa mga reality na most of the problems arises in the church, especially in the context of relationship in the church, are caused by without love, or doesn't have love, or maybe lack of love, the agape love that we are talking about. So kung tatandaan po natin na ang mga problema po na nag-arise sa church, aside of circumstances, or maybe we can say tragedies, maybe we can say health, yan mga other things. But most of the problems in relation to the relationship of the believers, nagpo-cause po yan o nagkakaroon ng problema because either we lack of love or we are having no love. Love in the sense of the agape love. Kaya po kung meron lang po tayong pagmamahal na sinasabi ng Diyos dito, na tinatawag natin na agape love, kung ito po ang na-exercise po natin sa ating buhay bilang mga Kristiyano, I believe that whatever problem na mag-arise, or maybe conflict, or maybe away, or whatever misunderstanding, or maybe hindi natin na-sense, unconsciously, we hurt others, or we are hurt by others. Kung meron lang po tayong pagmamahal na ganito, I believe that everything will be fine. Amen? I mean, we're not saying na, Pastor, hindi ka na ba masasaktan? Yes, you can be hurt. But if we have this kind of love, we can overcome those. Amen? Ma-overcome po natin yun. Kaya po, kung titingnan po natin, the bottom line of the problem that arises in the church, it is because we lack love. Nakulangan, or maybe we misapplied the love that God has given us, especially this kind of love. Kaya po ito ang binigyan din ng emphasis ni Apostle Paul in chapter 13, because of what was happening sa church and sa mga believers during the time sa Corinth. So last time we talked about why, or the reason why it is excellent. It is the greatest thing that we need to understand and we need to apply or embrace sa buhay po natin, because love is the foundation of all spiritual gifts. Ang pagmamahal, yan ang puno yun ang basis, yan yung foundation is something that it will make that strong yung spiritual gift. It is the source of spiritual gift, ang love na yan. Kaya po yan po ang tama ka-importante sa buhay po natin. Kaya sabi ni Paul, ang kanyang pag-describe ng mga spiritual gifts doon, we categorize it into three parts, three kinds. The sign gifts, without love, is inefficient. Ang mga gifts na ginagawa nila, yung sign gifts, speaking in tongues,
no, yung mystery, mga miracles. So, walang saysay po yan kung ang ginagawa nila yan without love. Hindi po effective. No, ganun po nangyayari sa kanila. And speaking gifts, no, like preaching, prophesying, no, knowledge, ano pa yung mga makikita po sa kanila na na-express nila through words, no, that encouragement. Kung wala po siyang kasamang pagmamahal, it is not important. No, insignificant. No value sa buhay po ng tao yan. Especially sa harap ng Panginoon. Kaya po, Paul wants them to realize that no matter how good they were, and we are, no, if we do something without love, it is nothing. Worthless, useless, meaningless. Kaya po tayo, kung kahit anong gawa po natin, ginagawa po natin sa Panginoon, na wala man tayong pagmamahal, no, para sa ganyan o para sa ginagawa natin, wala ding saysayan. Eh gaano tayo magsakripisyo, no, sa buhay natin. Pero kung ang ginagawa natin, hindi yan, no, Pastor, may pagmamahal ako pero konti lang, medyo kulang. Actually, pag sinabi mo kasing love, agape love, hindi mo pwedeng sabihin yan na kulang eh. Kasi that love of God, no, the agape love that God gave us, it's a complete love. Hindi po yung half or 3/4, whatever, no, ano klaseng may kulang. It is a complete love. And that's why, when you say you have the agape love, that is the excellent love or the greatest love that you can give. Kasi nga maraming klaseng love. Pwede ka magmahal sa isang tao na ang pagmamahal mo hindi ka agape. Ang pagmamahal mo lang is friendly love. Friendship. Ibig sabihin, mahal kita kasi, love kita kasi friend tayo, we are good. No? You are good to me, I am good to you. I love you. That is friendly love. Phileo. No, give and take. Mahal mo siya kasi okay siya sa'yo. Pero pag hindi na siya okay sa'yo, hindi mo na siya mahal. That is not agape love. That is only human love. Kaya ganun din yan, no, sa mga tao. Kaya po, it is not what God wants us to be. The phileo love that is acceptable, human love, that is kind love, but the greatest love that we need to express to the people as we do things is the love of God, which is agape love. Kasi pag agape love, wala kang talo dyan. No? Wala kang talo kahit na, no, anong ginagawa mo, hindi man binabalikan yan, hindi ka man, no, tawag nito yung parang hindi ka binibigyan ng magandang response sa ginagawa mo na yan. As long as you do it with love, you are not, hindi ka talo dyan. By the way, hindi ko pala na-edit, that is insufficient. No, kasi katulad last time, inapi-paste ko lang, mali pa rin. Hindi ko na na-notice, no, kasi nasa mind ko na is insufficient. So, hayaan nyo na, just correct it again, kasi hindi ko dyan na-edit sa bagong program natin. So, the second thing that we need to understand why the love, the agape love, is the excellent, no, the most excellent thing in our life. No, the excellency of love. Why Paul was telling this to the church, that this love is very important. Not only it is the foundation of our spiritual gifts, but also it is the fuel. I use the word fuel, hindi po to gasolina na literal. No, fuel. When we say fuel, it's a figure of speech that it, ano tawag nito, nag-stimulate o nagpapalakas, no, nagpapatibay o nagpapagana, no, yan po ang function ng fuel. Yan po ang ibig sabihin natin figuratively, that the spiritual gift will function properly with the love of God, no, with the agape love.
So, ibig sabihin, ito po ang, hindi lang siya po foundation, but it fuels our spiritual gifts. Paano po ito mangyayari? Kaya balik po tayo sa chapter 13 verse 4. No, Paul is characterizing or elaborating the character of love, the agape love. No, inelaborate niya dito, iniisa-isa niya kung ano pa ang agape love ng Diyos kung meron tayo. At kung meron ang isang Kristiyano, and as we do our spiritual gift, no, it should manifest this kind of love. So in other words, na ang spiritual gift po natin, magkaroon yan ng magandang function, magagamit natin at magagawa natin yan properly kung meron tayong pagmamahal na totoo. No? Totoo in the sense of agape love, sacrificial love. So, ano po sabi ni Paul dito? You know, inelaborate niya ang love na ito, which is sa English word charity. No, charity yan, parang charity na narinig natin ng mga foundation, no? But that is the closest meaning, but it is not, no, complete description. Ang word na charity lang, the meaning. But it elaborated by Paul kung ano ba talaga ang totoong love, no, agape love. So sabi niya dito, charity suffereth long. Ano pong ibig sabihin niyan? Ang totoong love nagsasuffer long with its endurance. Another word is patient. Kahit gaano kabigat, kasakit ang mga nangyayari o ginagawa sa atin, nagsasuffer yan. Nag-i-endure. No, tinitiis ang sakit, ang sama. Ang sama ng loob. Minsan masama ba loob nyo? Minsan naramdaman natin yan, no? Pag masaktan tayo, sumasama ang loob natin. Amen? Sino ba dito hindi nakaramdam ng sama ng loob? Diba? Ano, sa Ilonggo pa sa amin, ano dughan mo, likod? Sa amin niya, expression namin niya na marinig din sa Ilonggo. Ibig sabihin, ano ba yung dibdib mo, likod? Ang likod mo parang, no, parang hindi nasasaktan. No? That's an expression figuratively that we have emotion that sometimes we will be hurt by people by their response, by their reaction, by what they do. But if we have this kind of love, we will suffer long. We will endure. We will be patient. Pastor, ano ba yung pag sinabi mong endure? Hindi ka mag-give up. Amen? That is the meaning of endurance. Kasi yung word na endurance, no, sa mga athletic, ano yan, event, no, yung marathon o whatever sports, na kailangan mong mag-endure kahit na ang hirap, ang pagod na, no, ang bigat ng mga maybe katawan mo o binibitbit mo, you will endure. You will continue. That is the word endure. Long suffering. O suffer it long. No, sa King James. And sabi niya, it is kind. Ano ba yung sa Tagalog ng kind? Pagbigay? Parang ganun ba yun? Diba, no? Ano ba yung sa Tagalog ng kind? Basta, kind pastor. Parang nahihirapan din ako sa Tagalog, ha? No, basta, naintindihan nyo na yun. No? Ano na lang, common sense. Mabuti, maunawain, pwede gano'n, no? No, kind. Bakit po ito inilabreak ni Paul ang love na ito? Kasi nga ito yung problema sa kanila, sa church, no, sa Corinth. Nagkaaway sila, nagpapayabangan sila, no, nagkaroon sila ng mga hindi magandang relasyon o relationship, communication, and nawawala na yung kindness. No, pag sinabi mong kindness, parang mapagbigay ang isa sa mga understanding dyan, eh. No, ibig sabihin, madali ka lang mag-give way. No, give way, hindi man give up. No, give way lang. No, mabilis ka magbigay. For example,
no, may kasalanan, may kamalian, you are kind to give forgiveness. That is what it means. Charity invadeth not. Hindi po to na ano ba sa hindi siya umiinggit, mali English na. Tagalog pala. Hindi naiinggit, no, yun ang ibig sabihin nun. Pag may pagmamahal ka sa isang tao na totoo, hindi ka maiinggit. Kasi nga yung nangyayari nga sa kanila, dahil sa spiritual gifts nila, dahil sa competition nila, no, sa kanilang spiritual gifts, whatever they are doing in the church, nagkaroon sila ng envy with each other. Kaya previously, makikita natin sa previous natin na message, no? Sabi ni Paul, no? Envyeth not. Huwag kayong mag-inggitan sa isa't isa. And when you say envy, iba pa to sa jealous. Jealousy and envy is different. Intindihan po natin? No? Kasi pag sinabi mo kasi sa Tagalog, inggit, parang selos na rin eh. No? Sa Tagalog. Pero sa totoong understanding ng meaning na ito, iba yung envy at saka jealous. Jealous is something that ang sayo may gustong kumuha ng iba. O may example, may mahal ka sa buhay. Tapos yung ginagawa niya, tawag ito, parang may gustong umagaw o may binibigyan siya ng ibang panahon, yan ang selos, jealous. Kasi sa'yo yun eh. Sa kanya, ano ba yun? Sa Tagalog, parang hirapan ako mag-Tagalog dito. Parang ikaw yung nagmamayari, tapos may ibang nakikinabang. Yun ang ibig sabihin nun. You feel jealous. That is jealousy. Masama ba yun, Pastor? Masama. Hindi naman. Lahat. Merong jealousy na mali. No? Mali na sobra o maling jealousy na kahit na hindi naman masama, iniisip natin na masama. No? That is maling jealousy. No, you feel jealous to something na it should not. No? Especially, for example, sa ministry, fellowship. Friend, close kayo, tapos ang close mo, make friend o nakiki-close din sa iba, mag-feel ka jealous. Jealous ako ha, kayo lang. Hindi po tama yun. No, kasi sa Christian fellowship, we should be good to each other. We should be close to each other. Kasi minsan ang nangyayari ganito, best friend kayo, lagi kayong magkasama, lagi kayong magkausap. Tapos kung yung isang friend mo, nakikipag-usap, nakikipag-spend sa iba, tapos minsan nababaliwala ka na, magsiselos ka na, di ba? Ganun yung selos. Hindi naman tama po yun. Sa Christian community, sa Christian fellowship. Because we need to love one another, be good to one another, and to all, especially as community believers of God. Christians. So, kaya sabi ni Paul dito, charity invadeth not. Selos yun, yung pinag-usapan natin. Yung envy naman, it is an evil thinking or even desire to take something from others. Yan ang envy. Ang ibig sabihin ng envy, dahil ayaw mo siya maging masaya, gusto mong kunin yung bagay sa kanya. Yan, gusto mo kunin, pero maybe sa isip mo or whatever ways na ginagawa mo, that is envy. Inggit. Inggit ka lang. Minsan yun ang expression. At saka alam yung inggit, isa sa mga expression ng inggit, pag may nakita mo yung kapitbahay, sila may bagong TV. Ako din, bili ako ng TV. Kahit wala akong pera. Alam, yun po ang inggit. Parang nagkakamali ka sa mga bagay na ginagawa mo dahil sa pakiramdam mo na yan o may iniisip mo na yan. So yan po ang word na envy. You want to take even others' thing. Or maybe happiness or whatever. Kaya pag ng taong inggit, yan ang laging masungit. Tama po ba? Yes. Ang mga inggit na tao laging masungit. Kaya, Pastor, lahat ba ng masungit inggit? Hindi naman.
Meron talagang masungit. No, na hindi inggit. Pero mostly, ang mga taong inggit, masungit. Hindi masaya. Kaya sabi nila, pag inggit, pikit. Magpikit ka na lang. No, pumikit ka na lang para hindi ka mainggit. Sabi ng expression ng iba. Pero you know what? The Bible or God condemns envy. No, kaya po, lagi po sinasabi ng Bible, kaya ang totoong pagmamahal, hindi po nag-envy. Kaya ang word dito, bakit sinabi to? Kasi nga, sa church doon sa Corinth, nagkaroon sila ng envy to one another. Naiinggit na sila sa mga ginagawa ng iba, o kita nila nag-excel yung iba sa kanilang maybe service, ministry, o spiritual gifts, nagkaroon sila ng inggit. Anong nangyayari? They drag others down. Ang tawag doon sa Pilipino, crab mentality. Kaya ang mga Pilipino, mostly, may crab mentality. Bakit crab? Anong crab? No? Anong crab? Anong sa Tagalog yung crab? Alimango. Pag crab, alimango na talaga nasa isip, no? No? Yung crab kasi, nangihila yan eh. No? Yun ang bakit sinabi crab mentality. Nangihila pababa. Kaya, ang totoong taong may pagmamahal, hindi ka mainggit sa mga taong ang tawag umaangat. O yan po ang ibig sabihin nun. So charity vaunteth not itself. It is not proud or boast. Hindi pala nagbo-boast. Iba pa yung proud eh, kasi yung puff up yung proud. It is not boasting, hindi siya nagyayabang. Ang totoong pagmamahal. Kaya nga, grabe yung yabangan yung mga pagyayabang nila doon sa Corinth. No, ng kanilang spiritual gift, achievements, accomplishment, they boast to one another, they brag what they did or what they do for God. And sabi ni Paul, charity vaunteth not itself. It is not boast. Hindi yan nagyayabang. It is not puff up. Yun ang proud. No, tumataas na ang kanyang hangin. No, tumataas, lumalaki na ang hangin sa ulo. Sabi nga nila. No? Lumalaki ang ulo, expression yun eh. Lumalaki na yung ulo mo kasi sa sobrang ganito, ganyan. Diba may ganun tayong expression minsan sa mga anak natin o sa mga ibang tao. Pop up, proud, naging mayabang na sila, no, sa kanilang sarili. So ino po yung mga description po na ito ni Apostle Paul. No, I comprise this one into one word. That love will make our spiritual gift consistent. No, ang pagmamahal, kung tayo po ay may pagmamahal, or ang pagmamahal na yan ng Diyos, agape love, magiging, no, yan po ang mag-fuel sa ating spiritual gift na magiging consistent tayo. Consistent tayo, so yung sinasabi, long suffering, kahit nasasaktan ka, sige lang, magpatuloy ka sa ginagawa mo na spiritual gift. Kasi mahal mo ang tao. Minsan, hindi nakikinig, sige lang, patuloy ka lang. Sa ginagawa mo na pag-serve sa Panginoon. No, kahit masama ang kanilang sinasabi, narinig natin, sabi ng Bible, be kind. No, maging mabait yung ibang translation, no? Maging mabait. Kind ka lang sa kanila. Mahinahon, gentle pa yung ibang term. Huwag kang mainggit. Kasi pag inggit ka, doon ka na mawawala. No, mawawala ka sa tamang landas. Hindi mo na magagawa ang tamang gawain mo sa Panginoon kung magkaroon ka ng envy. And you will not boast. No, you will be humble and consistently do or express or serve God through your spiritual gifts. That is what it means, fuel our spiritual gifts. No, yun po ang ginagawa ng love ng Diyos. By the way, pag sinabi mo itong love na ito, marami po itong mga application, or maybe we can apply this in all areas of our life, no, sa buhay po natin, but we are focusing in this message about spiritual gift. But the same also in our Christian life.
no, or ginagawa natin. And sabi ng verse 8, sa 1 Peter chapter 4 verse 8 pala, and above all things, have fervent charity, about still the love, among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Ano pong ibig sabihin ng cover the multitude of sins? Hindi po ibig sabihin, ang cover means parang tinotolerate mo o pinapabayaan mo. Ang ibig sabihin, charity or love cover the multitude of sin. Whatever the sin of that person to you, how much, how many, how terrible, how painful, that sin of the people, that person to you, you will still love that person. Amen. You will not stop loving that person. As I've said a while ago, the problem that sometimes the conflict, relationship will not be restored, will no reconciliation because of lack of the love. Hindi po nagkakaroon ng reconciliation or maybe restoration in the relationship, especially of the believers, because we forget the love of God. We don't express, exercise, apply the love of God. Kaya po ang principle po talaga ng love of God, kahit gaano kalaki, kadami, kabigat ng kasalanan ng tao na yan, it covers. Anong covers? You forgive, you forget, you continue. Amen? Amen. That is the love of God. When you stop loving a person, you stop loving God and you stop the love of God in your life. Because the love of God is, ano sabi dito? Never fail. Ang verse 8 yan. Kaya po, yan po ang principle po ng Diyos na we must consider in our life, and it will make us consistent of our Christian life, especially in the service and ministry and in our spiritual gift. And secondly, their love will make our spiritual gift complementary. Ibig sabihin, pag may pagmamahal po tayo, no, magiging complementary po tayo. Kaya yun po ang tinahan po natin. Ang verse 5, no? Let's go to verse 5. Kaya ang another description dito ng love, do not behave itself unseemingly. Ang word na unseemingly, ibig sabihin rude. No, hindi bastos, hindi nang bamastos. Ang another translation, does not dishonor others. Disrespect. Hindi siya nagbe-behave na, no, parang binabastos o disrespect natin yung iba. Yan po ang love. In other words, no, kung titingnan po natin, kasi puro to negative, not, but negative lang pag-describe, pero it is a positive lesson that the love of God respects and complement others, especially in their Christian life and spiritual gifts. Kaya po tayo, pag may spiritual gift po tayo, hindi po tayo nagko-compete. Naintindihan po natin yun, ang word compete. Kasi minsan mayroon tayong competitive mind, di ba? May ganun tayo, no? Kailangan nagpapagalingan, ano ba sa ibang term? Nagpapayabangan, no? Hindi ako magaling. Oo, pastor ng spiritual gift, pero magaling ako. Parang alam mo yun, na nag-uunahan tayo na parang, no, sino gustong mataas? Sino gustong manalo? O, sa mga sports competition yon. Pero sa ministry, sa relationship, sa church, sa gawain ng Diyos, hindi yan competition. It's a complementary. Kaya natutulungan dapat tayo sa Panginoon. No, nagtutulungan tayo sa anong area. Kung pares kayo ng area ng ministry, no, nagtutulungan kayo diyan. Hindi kayo parang nag-iinggitan, no, naghihilan. Parang lalagpasan ako nito. Hindi, pigilan mo nga to. Parang ganun, di ba? Hindi.
We should be happy and joyful if we see someone is excelling Amen. in their area of ministry that parang parehas tayo. Amen. No, ganun po dapat yung mindset natin. Kaya hindi po nag-behave unseemingly na dinadown natin yung iba, dinidisrespect natin, and then second description, seeketh not her own. Hindi niya iniisip lagi yung sarili, hindi siya selfish. No, parang sariling kapakanan, sariling benefits, sariling advantage, sariling kabutihan, puro na lang sarili. Me, my, I, mine. Di ba? Yun na lang ang mindset. No, my comfort, my convenience, my personal happiness, but not the happiness and comfort of others. And that is not the love of God. Because the love of God, hindi po iniisip lagi ang sarili. Iniisip niya kung paano siya makatulong sa iba. At ano kailangan ng iba na kailangan niyang igawin o itulong. Pastor, kulang ako sa pera. Sabi ng Bible, tulungan mo ako, Pastor. Eh kung wala pera si Pastor, yun pala din. Hindi naman lahat ng problema pera, eh, no? Minsan may problema tayo sa pera. Ang pera minsan, ang problema, hindi ang pera. Ang problema, Ang tao. ang tao. Paano po yan ginagamit? No, ganun minsan yung problema sa tao eh. No, lagi na lang problema, pera, pera, pera. Bakit na lang, lagi na lang pera, pera? The question is, how you manage your finances. Yes. That is the question is, kasi alam niyo po, God is the one who provides, Amen. and whatever God is provided, or whatever God gave you, Yes. I believe that is enough. Amen. If we know how to use it, it will be enough. Amen. Kaya po, bakit na tayo pumunta sa utang na yan? Seek it not her own. Ibig sabihin, inisip, hindi lang sarili natin, kundi paano tayo makatulong. Kasi yung context dito, relationship. No, in the church, in the ministry, spiritual gift. Kaya po tayo as a Christian, no, kung ikaw ay may spiritual gift, it should complement others. Especially kung hindi parehas yung spiritual gift, o kung parehas man, you need to help one another. Amen. Kung anong alam mo, na hindi niya alam, ipasa mo. Yes. Amen? Amen. That's compliment. Kung anong wala siya, na meron ka, i-share mo sa spiritual gift. Amen. Emphasize lang natin spiritual gift. No, because in many things. But the key word here, no, it is not selfish. It desires to help others, to guide others, or to, no, consider others' need or concern. It is not easily provoked. Anong ibig sabihin niyan? In other translation, it is not easily angered. Hindi siya na mabilis lang magalit ang Tagalog. Pastor, ito yung lagi natin na quote, di ba? Nasasabi, naririnig. Hindi siya madaling magalit kung anong mga nangyayari. By the way, we need to elaborate this thing. Kasi minsan, nagagamit po ito, nami-misuse po ang word na ito. Kasi sabi ng Bible, it is not easily angered. So, ibig sabihin, hindi ka na pwedeng magalit. Tama po ba yun? Hindi ibig sabihin ng Bible. Ang sabi lang ng Bible, hindi ka madaling magalit sa mga bagay na mangyayari. For example, circumstance. Diba? May mga circumstances na ang circumstance kasi hindi mo mapigilan yan eh. It will happen. No, mga aksidente. No, kung ano mang mga bagay na maybe unintentional o whatever na nangyari na bagay na hindi naman sa balag ganun ka intentional. Diyan, nagkamali sa reaction, nagkamali sa mga words. Ang sabi ng Bible, hindi tayo dapat agad-agad magalit. Yan po ang ibig sabihin. Easily anger or angry. Ang term dito, hindi tayo madaling magalit sa mga nangyayari o maybe nagawa sa atin ng tao. Especially kung accidentally, unintentionally, sa circumstance na may mga nangyayari, hindi ka dapat magalit agad-agad.
Pero, kung yan ay intentionally, consistently, ginagawa siya, you should. No? Kailangan na magalit. Kaya po tandaan po natin, 1, 2, 3, minsan okay pa yan. Amen? Amen. Pero 4, 5, 6, 7, tuloy-tuloy. Magalit ka talaga. Di ba? Especially, ang ibig kong sabihin, yung parang the same issue, the same problem, you should be angry. Kasi nga paulit-ulit eh. Pero kung iba na namang nangyari, okay lang, sige, I forget. No? But if still consistently, yan pa rin ang issue, yan pa rin ang bagay na nagagawa, kailangan mo na magalit. Because the Bible says, wala po doon sa PowerPoint natin, be angry and sin not. Yes. Naintindihan po natin? May mga verse sa Bible na sabi ni Paul, get rid of anger. What? Ipalayo nyo yung anger. No? Tanggalin nyo sa puso nyo ang galit. Tama po yun, get rid. Tanggalin mo yung galit. Pero hindi po nagsasabi yung Bible na masama ang magalit. May time na magalit ka, especially sa mga kasalanan, you should be angry to sin. But the Bible says, be angry and sin not. Ibig sabihin, control your anger. You become angry hindi to a person, to something that happened. Kaya sabi nila, no, magalit ka sa kasalanan. Hindi sa sa makasalanan, hindi naman. No? Sabi nila, love the sinner, hate their sin. Ba, yun ang ang quotation, and that is the love of God. Love the sinner, hate their sin. In other words, you can be angry to the sin. Sometimes you get angry to a person because may mga bagay na ganyan. Pero we need to be careful that when we get angry, we did not sin. Pero kaya po, sinabi din ni Paul sa kanyang sulat sa ibang mga passage, get rid of anger. Kasi anger, it will lead us to sin. No, mabilis tayo ma-lead sa kasalanan pag galit tayo. Di ba? Na-experience po natin dito. Sino ba sa atin dito? Baka pagsasabi na, tama, pastor. Sino sa atin dito na-experience yung galit na hindi nagkasala? O nagalit ka tapos may mga bagay siguro or time na nagalit tayo na hindi tayo nagkakamali. Kaya yun ang control, anger. But most of us, I believe, even myself, pag galit ka talaga, minsan ano na mga gagawa mo, no? Okay lang magsuntok sa pader. Di ba? Pero pag nasuntok mo na yung ibang pader, yan kasi minsan nagagawa ng anger. Kaya alam niyo po, even my personal sa akin, ayoko talagang mag-away. Ayoko talagang magkaroon ng conflict as much possible. I don't want to argue, to have conflict. But sometimes, you should. Sometimes, you pay. And think it no evil. Ano pong ibig sabihin yan? Hindi po nag-iisip ng masama, hindi po nagpaplano, hindi po nanguhusga sa ibang tao. Kaya pong nangyari dito kasi sa Corinth, yun nga yung dahil sa inggitan, kung ano-ano na lang iniisip nila na masama sa iba, nagkakaroon sila ng conflict instead na maging complement sila sa ibang tao, sa ibang mga believers, nagiging, liable or even nagiging, irresponsible, nagiging, hindi na complement, but nagkaroon na ng conflict. Think it no evil. Ang other translation, it keeps no record of wrongs. Hindi ka nag-iisip ng mga kasalanan ng tao. Hindi mo iniisip, hindi mo yung alam mo yun, repeatedly, iniisip mo lagi, yan na naman siya, yan ginagawa niya, ganyan. Think it no evil. Hindi tayo
nagre-record, actually sa other translation, nagre-record ng wrong o ng kasalanan ng tao. Kaya ang sabi nga ng Bible, look or see the person as he or she is. Huwag na natin parang ini-imagine pa natin kung ano nagawa niya noon. Ayan na naman, mula noon hanggang ngayon. Parang alam mo yun. Rewind. Sometimes, it's reality na bumabalik. Binabalik, ginagawa. On that time, you can get, be angry, you can judge in that way, na ginawa na naman. But yung iniisip mo yung bagay na hindi naman, yung ang dating mali, lagi mo pa rin ini-implicate sa tao, yun ang nagkakaroon ng conflict. Kaya ang totoong love, hindi po ganun. Kaya di ba, ang totoong love, forgive and forget. Ang totoong love, nagpo-forgive and nagpo-forget. Pastor, hindi ko talaga makalimutan. Pilitin mo. At saka yung forget kasi, hindi naman ibig sabihin yan, forget na parang na-amnesia ka. Di ba? Sino ka nga? Hindi naman ganon. Ang forget po actually, ng isa sa mga idea of forget, you intentionally, decisively, never mind or forget. Di ba yung tayo, forget it. Di ba? Minsan may expression tayo, kalimutan mo na. Ibig sabihin, huwag mo nang isipin yun. Yun ang forget dito na ibig sabihin ng Bible, na hindi na natin paulit-ulit ang kasalanan. No, ni Juan at ni Pedro. Kung noon pa yun. Pero kung may ngayon, sige, ngayon lang. Huwag na yung noon. Minsan kasi, mabilis, ano kasi tayo, parang Sinaplaka. mahilig tayo mga mathematics tayo, mahilig tayo mag-add o mag-times. Pwede minus na muna. Huwag na yung divide. Minus. I mean, forget. Think it no evil. And sabi dito, rejoice it not in iniquity. Kaya hindi siya masaya sa kasalanan, but rejoice it in the truth. That's compliment. Kung may mali siyang ginagawa, huwag kang magsaya. Yes. O may nagkamali siya, huwag kang magsaya. Yes. Magsaya ka sa tamang ginagawa at huwag sa kamalian. Yan po ang complimentary. Hindi ang compliment, pastor, compliment kahit mali, compliment mo pa rin, hindi naman. Uy, galing-galing mo naman, nagsinungaling ka, galing mo magsinungaling. Compliment ba yun? Hindi yan compliment. That is, naging, ang tawag ito, yung parang, ano ba yun, sa crime ba, ang tawag nun? Yung partner in crime, ano ba yung tawag nun? Co-perpetrator, ang sabi nila, ang term nila, naging kasabwat. Maging kasabwat ka sa kamalian kung ganyan. Kaya rejoice it in the truth. You compliment others for the good. Kung may failure man siya, sige lang. Isipin mo yung success. Diba minsan ganun yan sa teaching o preaching, galing mo mag-preach sige lang, kahit may maling words doon, misspelled ka, wrong grammar, okay lang. Importante, maganda yung message na naintindihan naman yun. Diba, naintindihan niyo ba yun? Kaya huwag niyo lagi tingnan si Pastor. Pastor, mali naman yung pag-pronounce ni Pastor. Mali naman yung grammar ni Pastor. Puro na lang mali ang binabantayan. Huwag naman ganun. Bantayan niyo yung magagandang sinasabi. Yes. Amen. At saka minsan, natural po yun. Yun ang sinasabi ng mga honest mistake or natural mistake. Hindi naman kasalanan yun. Kaya yung tingnan natin yung kabuli at magsaya tayo. Kaya sabi ng Philippians chapter 2 verse 4, look not every man on his own things. Huwag lang isipin ang sarili, ng sariling mga pangangailangan, but every man also on the things of others. Kailangan tingnan at isipin din natin yung iba, and we must compliment them. That is love. And thirdly, love will make our spiritual gift cooperative. Pastor, parang pares ng compliment at cooperative, Pero may difference po yan sila. Compliment, you add up, cooperate, you work together. Hand in hand. The same area of ministry,
You cooperate with each other. Kaya po sa last two verses natin, ang love beareth all things. No? Ang beareth kasi yung binibit-bit, no? Parang ano ba yung tawag nito? Bigay todo. Bigay todo. No, beareth all things. Kaya kung ano mang kahirap, kabigat, no, sige lang. Lahat-lahat yan, no, kaya natin yan. Bibit-bitin natin yan, no, beareth all things. Lahat ng kahirapan, kabigatan, no, magpapatuloy ka, no matter how difficult the road is, you bear all things. Kaya mong even pakisamahan ang mga mahirap na tao. No, minsan may mga tao talagang hindi talaga kami vibes. Sige lang, patuloy lang. No, kung hindi kayo close, at least open. Open, close. No, in other words, no, hindi man kayo close, pero open lang. Sige, okay lang pa rin. No, ayun ang ibig ko sabihin. You bear all things. No, nagpapatuloy ka kahit anong bigat. No, you help one another. Believe it all things. Ang ibig sabihin to believe it all things, it speaks of the spiritual life, relationship, no, ang ministry. No, you believe that God will continue, will help, will accomplish ang kanyang mga plano sa buhay mo at sa buhay ng tao na yan. Kahit gaano man kabigat at kahirap na tao na yan pakisamahan, sige lang, magpatuloy ka lang. No, mahalin mo pa rin yan. Just cooperate. Especially in the ministry of God. Kasi it will, no, God sooner or later will intervene. Ay ang word yan, next is hopeth all things. No, ang tawag naman sa, ang word kasi ng word ng hope is umaasa, tama ba yun? No, umaasa o may pag-asa sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, lahat ng bagay may hope. Kaya mga tao na yan, kung ano man minsan, mga tao na yan, parang kayo lang, no? Mga tao, kung ano yung mga tao dyan, na minsan parang wala ng pag-asa, sige lang, may pag-asa pa rin yan. Habang may buhay, may pag-asa, di ba? Pagpatay na, wala ng pag-asa. Kaya minsan, no? Minsan, nakakainis man makita mo minsan, o ma-experience mo minsan, parang walang pag-asa naman to. Pero kung totoong pagmamahal yan, you still hope. Amen? Amen. Kung hindi man yan nagbabago, ang tigas man ng ulo, no? Mahirap man intindihin, sige lang. Hope to the Lord that God will intervene. And God's someday, everything will make it fine. Or make it better. No? Better world. Sabi nila, ano may kata yan? No, may kata yan. Endure it all things. Para pastor, bear it all things at endure it, parang parehas lang, no? Ang bear it yan, binibit-bit mo, kaya mo lahat. Ang endure naman, you continue sa mga bagay-bagay kahit gaano kahirap. You cooperate no matter how hard, how difficult the road, how difficult the way or the things na dapat mong gawin, dapat nyong gawin, no, you endure. Cooperate. Ang word po na ginamit ko dito, cooperate. Kasi ito po yung nangyayari sa Christians, sa church. Hindi na po silang tutulungan. No, ang mga Christians doon, nagko-compete, nagpapagalingan, nagdi-degrade, nagdi-despise. But sabi ng Diyos, we need to help one another. Cooperate, and that is the work of love and with our spiritual gift. And finally, charity never faileth. Ang word na faileth yan, hindi yan failure na mistake. It means never stop. That is the word, the meaning of it. Failing or faileth means hindi siya tumitigil. No, yun ang ibig sabihin nun, hindi yan mistake na failure, ha? But never fail or never stop. Ang totoong pagmamahal, hindi po yan tumitigil. Kaya po ang love po ng Diyos, agape, sacrificial, consistent, hindi po tumitigil yan. Wala po sa panahon, sa time, even sa eternity of God, that God stopped loving. No. Because God is eternal,
He exists as He is from the eternity past to the eternity future. So ang Diyos natin, and He is the love, or God is love, therefore, it never stops. Wala po sa panahon ng tao natin na isang even seconds or milliseconds, whatever time is that, ng Diyos nag-stop sa pagmamahal sa atin. Wala. But the problem is sometimes people think about it. Amen? Amen. Hindi na ako mahal ni Lord. Hindi, mahal ka ni Lord. Bakit ganito nangyayari? Kasi pasaway. Kasi meron lang siya gustong mangyari o may ginagawa lang sa'yo. Yes. O maybe disiplina yan, o maybe gusto ka niya lang magbago, o gusto niya lang maging matatag ka lalo. Kaya nangyayari yun sa buhay natin. Minsan yung mga unfavorable circumstances. The truth here, that God never stopped loving us. That's the love of God. And that must be our love to one another as a Christian. Hindi tumitigil ang ating pagmamahal. Pastor, anong ibig sabihin yan? Kahit masamang ginagawa niya sa akin, okay lang ba? Kabayaan ko na? Hindi ganon. Because true love also discipline. Diba? True love also discipline. Ang totoong pagmamahal, nagdidisiplina. Kaya ang Diyos, ganon ang Diyos sa atin. Tayo ganon din. If we truly love one another, if we truly love a person, hindi yan para pabayaan natin, but we also discipline. May mga times siguro na, you will stop helping, or maybe you will stop doing something na dapat sana, pero for the sake to discipline that person, you do other things. At tulad yung anak natin, di ba? Hindi lahat binibigay. Tama? Amen. Hindi lahat hinahayaan eh. Kailangan natin magdisiplina. Meron tayong mga barrier or limits that dapat natin ibigay kasi that is how we love others or our children or maybe loved ones. Ganon din sa Panginoon. His love never stops. If we felt that God doesn't love us anymore, that is your sin. That is your failure. Because God never stopped loving us. And this is the love that God has given us that will make us consistent and complement and cooperate with one another, especially in regard of our spiritual gift and ministry. Kaya po sa Christian life, kailangan po natin tandaan na kinakailangan po natin na isipin lagi na magtulungan tayo sa gawain, especially dito sa church. Kaya Galatians chapter 6 verse 2, bear ye one another's burden and so fulfill the law of Christ. Bear ye one another's burden. Magtulungan tayo sa kabigatan ng bawat isa, especially bilang mga Christian and as a church. Kasi meron man tayo minsan problema, personal problem na tayo lang sa family. Na parang, sa akin lang to, sa family ko to. But in the context of the church and ministry, we need to bear one another burden. We need to help one another. We need to allow others also to help us. Of course, it depends on the circumstance and situation and availability and capacity of a person kasi hindi naman lahat ng kailangan natin mabibigay. Amen? Ng ibang tao. For example, physically or financially, you are in need. So, ang person, hindi siya able, hindi siya capable to supply, to help you in your area, but he can help you in the area of maybe prayer, encouragement, or moral support. Ganon yung mga depende sa sitwasyon. Kung ano ang i-allow ng Panginoon. Kaya bear one another burdens, it means we help one another as a Christian. So take note of this. Spiritual gift driven by love is a powerful and prosperous tool for the ministry inside and outside of the church.
Kung tayo ay ginagawa natin yung spiritual gift natin, kung meron tayo o kung ano man yan, na may pagmamahal yan, it will become powerful and magiging prosperous yan. Therefore, let us master the characteristic of real love, which is agape, and always align ourselves on it. Kailangan i-meditate natin lagi ito, yung love na ito. Love is kind. No? Love does not envy. Love does not boast. That is not proud. It is not self-seeking, not selfish. No, yan po ang pagmamahal na we need to ponder every day sa buhay po natin. Here's our reflection question. Are we consistent in doing what God wants us to do? Magpapatuloy ba tayo sa mga pinapagawa ng Diyos sa atin, especially in the matter of church, context, or ministry na meron tayo o church wherever God puts you? Do we complement each other in regard of our ministry in this church? Nagko-complement ba tayo? Nagiging blessing ba tayo? Dumadagdag ba tayo para sa ikakalago, ikakabuti ng bawat isa? O nagpapabigat pa tayo lalo? Yun lang ang question doon. Do we cooperate in all concerns of our church? Nagpa-participate ba tayo? Nagko-cooperate ba tayo sa mga kailangan at pangangailangan ng ating church o ating ministry? If we truly love God and His church, I believe we all exercise the love or the agape love in the church. Kaya itong yung bigyan natin ng pansin at ma-exercise po natin sa ating buhay dito. We need to love one another as God loves us. I love you and me. Kaya kung ano mga minsan failures ng bawat isa o magkamalian man, we always remember that we need to love them, forgive them, be kind to them, forget their sins, and continue living and surrendering everything to the Lord. May God bless us. Shall we?